katong Article 4, to be very honest lang yun ninyo sa mga witnesses, medyo alanganin sa ang prosecution. Labaw na tanan katos matibag nga ngano tong ilang gipresent nga katos matibag mahingala dili pa man sa mga NBI director at the time sa pagpresko ni Sara Duterte nga gisapot siya. Doon na po iyang kaugalingon nga pagpanghulga. Ha? Siya mismo nang hulga manghigala atong Mil Sabio. Kanini ang sa Article 4 aligre. Ang Article 4 kay katong permirong gipresent si Kalilong, sunod si Jeremy Lutok, sunod si Matibag. Si Matibag may pinakaaligre. Pag-abot na nila sa Article 1, kining confidential funds na, tungkol sa kadaghan dokumento, murasag na himong civil case. Munang medyo laay, gyud. Kaning gud laliman ka mahigalag, 15 ka mga boxes sa mga documents. Unya, nagpresentar pod kagahapon sa Attorney Lorna Kapunan, medyo tigun-tiguang na gyud si Kwan Kapunan day. Wa ko kakitaan niya sa korte ginoon pod. Pero daghan mo ko sa mga interview sa una magtuo sa tamay gala nga kuan gyud sad. Maayo siguro gyud korte pod ni, pero medyo kuan na gyud siya, medyo milurang siguro sa pangidaron day Maris. Kay nihangyo naman sa gahapon nga kanang Your Honor, mga iskog 3 minutes nga kinini ang break sa kadali para makalingkod ko. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. House prosecution ni awhag kang Vice Presidente Sara Duterte pagtambong sa impeachment proceedings human sa biyahe nini sa gawa sa nasod. Straight to the point. Ning ila pod mahigalas prosecution, ila gyud mga higalang kini kong patambungon ang mga Vice Presidente makagilan paukyab gini nani. Kay pwede man ang Vice Presidente, pwede man ang impeachable official magsige ang impeachment nga dili siya mo tambong. Ngano man represented man siya sa iyang mga abogado. Straight to the point. Manay nahitabo mahigala kang kanhi Presidente Irap Estrada o giguman kang Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Straight to the Si point. Corona ni tambong to sa katapusang higayon na sa iyang hearing mga sukit tig paminaw. Straight So to the mahimo point. na nga si Sara mo tambong or dili mo tambong. Pero ilag yung siging-sigingon mahigala nga mo tambong ha. Paparihan ni mahigala nga ila kunong ipresentar si Zulaika Lopez, ipresentar pag human pa wa idayon. Ana mga kaigalan, option na ni Sara Duterte kung motambong siya o dili. Ngano man kay kung panalitan mga higala, in fact, kung human og presentation sa prosecution, og tan-aw mahigala nga ang ebidensya dili enough, pwede ra nang mo file mahigala demurrer to evidence mga kaigalaan kanang mga abogado sa defense. Straight to the point. Kay dili man ang pasaka og kaso pagkonbikto sa usa mahigala ka akusado o usa mga higala ka respondent sa usa ka impeachment case, wa man na mag-agad og unsay ebidensya sa defense. Nag-agad na kung lig-on ba ang ebidensya sa prosecution. Straight to the point. Karong buntaga makikilaan sa atong evaluation kadto mga witnesses nga 5 kabuok so far nga na-present, alanganin man kayo. Kining tagakuha mo itong gisundan ron, wala pa may cross-examination mga higala. In fairness, ato sa ning tagaga higayon mahigala nga makapadayon sa testimonya o ba-cross-examine mahigala sa depensa. Straight to the point. Pero ang mga tao ron, nagpapulso ko mahigala sa ato mga kaigalaang Facebook page, mura gilaay na mahigala sa impeachment. Straight to the point. Expected na nga medyo laay mga kagilaan kay karon ang pagpresentar mangod sa mga dokumento. Laliman ka og 15 ka mga boxes mahigala sa mga dokumento. Straight to the point. Muna nga medyo laay gyud mga sukit tig paminaw. So ato ni nga sundan, tagaan ta ning pagtagad mahigala sa atong pagaban-uban usab. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigilaan na mga defense counsel nga si Attorney Michael Puan ni hulagway sa testimonya ni Roderick Wamil sa kuha bahin sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President nga wa nay angay nga ikahibong. Straight to the point. Tan-aw na ko mura gilaay ang mga tao kay gawas mahigalas mga dokumento nga gipresentar mga kaigilaan 15 ka mga boxes Yun na pa to 845 ka mga documents nga markahanan. Yun na pa'y kapin sa 3,000. Gawas anak mahigala nga mga documents nga gilaay ang mga tao. Medyo nalaay pod mga higala kay kini manggong expose labot sa confidential funds. Dugay naman ni mahigalang gi balik-balik diha mga kagilan sa Quadcom.
Straight to the point. Dito sa Quadcom, dito sa House Committee on Justice. So susama ra na ang explanation ana, susama ra na mahigalag sini nakakita na ka nya gi-review na nimo nya karon ikatulong review ragwa na kay gana kasama kay. Katong Pilmiros Quadcom mura kag magka-tan-aw nimo unsa kaning kuana ha. Paggawa sa Quadcom gikulatan nag mga Quadcom nalata na dito sa Quadcom. Gitiwasan pa mahigala sa House Committee on Justice nya the same gihapon nga mga pasangil karon mura og nagtan-aw kag sini ikatulo ng higayon. Mo na usa mga higala sa mga rason nga medyo nagkalaay ang impeachment mga sukid tigpaminaw. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Arit ta mahigala sa atong hisgutanan rumbuntaga mga kaigalaan. Ang uban mga sukid tigpaminaw ni ingon na lang nga kay karon man gud nagpapulso ko sa akong FB page Inday Maris unsa man inyong ikasulti sa trial. Murag ingon sa simila ay naman. Nagawa ng aksyon mahigala bitaw. Sa trial makasabot lagi ko sa mga tao sad. Mo na ko giingon nga lisod ra ba ang panahon ron panalbaho na lang mo dinha. Dayon kinini ang ay na lang kay mong padisturbo. Iyahay na lang tanig panikay-sikay kay lisod man, no? Ang angman og trabahan tikat na kas opisina magsige na kagtan og impeachment. Kunya ang angman pod mga higala og blue collar ka nga trabahante, daghan kag mga pasanuno nila daghan kag mga kuan magsige lang kag tan-aw. Dili ka magkadimao imong trabaho, ha? So muna nga akong giingnan sa akong FB page, kumusta unsay inyong naobserbahan sa ika-11 kaadlaw nga impeachment trial ni VP Sara Duterte ganina. Wala akong gipost. Ang mga tao ng tubag pingalan mo raglaay naman, medyo similaay na. Basta gani mahigala akong friend dito sa US nga tigtanaw. Good morning mga panyera, Virginia Regilosa. Insa di na lang ko tanaw, minaw lang ko si mong komentaryo. Ang uban may kailangan, minaw tas DYHP. Kani amo dire, hatagan lang mo na magsamari. Unsay nahitabo, kita asman kayo. Laliman ka maghiring alas 10 buntag. Mahuman alas 3. Unya, naay mga portion nga laay, makasabot gyud ta nga laayon mo. Kay kini mo gud mahigalang mas bubinta-binta tong aligre tong kuan Article 4 although pay katong Article 4 to be very honest lang gyud ninyo sa mga witnesses medyo alanganin sa ang prosecution. Labaw na tanan katos matibag nga ngano tong ilang gi-present nga katos matibag mahingala dili pa man sa mga NBI director at the time sa pagpresko ni Sara Duterte nga gisapot siya. Unya ikaduha sa matibag pod doon na po iyang kaugalingon nga pagpanghulga, ha? Medyo siya mismo nang hulga manghigala atong Mil Sabio. Straight to the point. So dako tong bagahe noon tong testimonya matibag. So kanini ang sa Article 4 aligre. Ang Article 4 kay katong permirong gipresent si Kalilong, sunod si Jeremy Lutok, sunod si Matibag. Si Matibag may pinaka-aligre. Magkadimao may gilang testimonya. Ya medyo aligre to kay og sa kaso pagud ni katong Article 4 nga naa diha ang grave threats, naa diha inciting to sedition. Mura na siya kaso nga criminal case ba? Nga mas aligre man criminal case unya dili kayo complicated mahigala nga kwan. Pag abot na sa Article 1 kining confidential funds na tungod sa kadaghan dokumento mura sa nahimong civil case. Muna medyo laay gyud. Kana sa proceedings korte ha. Ang criminal case medyo aligre man. Ang civil case medyo laayon gamay kay dokumento may daghan ana. Kani gud laliman ka mahigalag 15 ka mga boxes sa mga documents.
Unya nagpresentar pod kagahapon sa Attorney Lorna Kapunan, medyo tigun-tiguang na gyud si kuan Kapunan day. Wa ko kakitaan niya sa korte ginoon pod. Pero daghan man ko sa mga interview sa una magtuo sa tamay gala nga kuan gyud sad. Maayo siguro gyud sa korte pod ni, pero medyo kuan na gyud siya, medyo milurang siguro sa pangidaron day Maris. Kay nihangyo naman sa gahapon nga kanang Your Honor, kinini ang mga is kog 3 minutes nga kinini ang break sa kadali para makalingkod ko. Nahuna siguro niya, kapuya sig tindo ganang kalaki. Asas Kapunan mahigala, gikapoy tindo. Nangayo og break, mahigalang 3 minutes. Ang counsel mahigala for the prosecution. Kay aron ko no ma-check ang mga dokumento niya aron makalingkod sa ko, Your Honor. So, akong explanation anak nganong medyo laay. Nagpapulso mo ko sa akong Facebook page. Medyo laay naman turni, murag wa na may kuan turni. Nakasabot kay sa ako nang giingon katong Article 4, medyo aligrito gamay kay kanana ang mura tong criminal case ba. Pag-abot na sa Article 1, confidential funds tungod sa mga dokumentong daghan, di ba pila ka boxes? Ug imo nang pamarkahan kadto giila tong gi sungog mga higala sa defense. Stipulation, okay, stipulation. Gituyo to Miguel, dili mo stipulate. Pa kuan gyud na, pa-identify si witness. Langan-langan mahigalas proceeding samot gyud kalaay. May gani kay defense mahigala, cooperative ra pud kayo. Sige, stipulate na ng uban kanang ana. Nalay uban nga dili may maka-stipulate pero kanang uban kuan lang na. Nga kana bang dili na lalisan batong uban. Kay pulti naghana gyud. Laliman ka na ha. Miingon kaning ilang witness nga si nga gipresenta ni Attorney Lorna Kapunan. Ang ilang witness si Roderick Wamil. Miingon nga kini mga higalang 15 boxes of documents nga gibutangag label nga confidential funds. Miingon siya nga kini si Wamil ra gyud mao'y maka-identify sa 50 exhibits, 50 ka mga exhibits covering 3,664 documents. Kaliman kang 3,000 ka mga documents, including 3,617 acknowledgement receipts. Porbida og maunay tagsa-tagsaon mo tag nag-iskutinyo ang nagbaluta. Abtan yung siyam-siya mga sukid ti paminaw. So manang medyo laay. Manay usa akong explanation nga nalaay na tungod kay ni ata sa portion nga nag-identify ining mga documents. Ikaduha, wala na magoy bag-o aning kalakiha kay kini kong confidential funds mo man ibaya ang original nga hinungdan nga ilang pasakaan og kasong impeachment si Sara. Katong uban katong Article 4 nga nanghulga si Sara, yang gihulga ang presidente. Kuan na ba lang to? Bunga na ba lang to? Hingkalit na ba lang to kada bitawng kabantay kay Maris nga pinaka hinungdan gyud confidential funds. Nga sige sa imbestigar hantod si Sulay Calupis ilang gipa-apil, nga gi-contempt na suko Sara, pagkasuko Sara may issue sa statement atong preskon, agi pasakaan na po nag-appeal na sa article of impeachment sa ito pananganak. Ang pinaka-inahan aning complaint, kini siya, ang confidential funds. Kadtong article 4 nga, betrayal of public trust, nag-appeal dito mahigala ang kinini ang grave threats o ingon man mga kagalaan ang inciting to sedition, anak na to. Ang pinaka-inahan ani, kabantay mo, pagsugod yun, sa mahinungdan nga ng pasakaan si Sara og impeachment tungod sa confidential funds. Kadtong Article 4, nga nanghulga Sara, anak na to ani. Anak na to kay gisapot si Sara nga ang iyang chief of staff nga si Sulay Calupis gi-contempt, gi-invite mahigala sa Quadcom, gi-contempt, pag humag-contempt,
gipriso diha sa Senate, unya gibalhin og priso ngadto sa prisuhan sa kriminal. So nagpa-priskon Sara, pag-priskon gitrigger sa reporter pangutana, ni tubag mga kagalaan og init nga pagkatubag, agi butang na pud another na pud ni, ha? Sa to pa anak to ni ining Article 1 nga confidential funds. Ang uban pulo sa mga anak-anak na lang. Ha? So kini maoy pinaka kwan, so bunog na kayo ning confidential funds pagsugod pa lang. Ang mga tao nakadungog na nga labatiban na nagmaayo dito pa sa House Committee, dito sa Quadcom. Sila si Barber, sila si Paduano, sila si Kuan Suarez, kadtong congressman mahigala nga Kuan, Congressman Akop. Oh. Kulatan nagmaayo dito. So kanang confidential funds, dugay na kay na 2024 mo na mga tao ug imong i-present mo na kang nitan-aw sini nga na-review na ba? Dili na kayo nindot hindi maris pareha ba nang kita ka sa live? Para nang boxing Pacquiao tan-aw ka sa live kay kana kun di ka kakita sa live na sultian na lang ka murag wa na kayo ayo imong kuan na. Labi kung tan-aw naka-review na lang, may lang naka-review ka nga wa ka kay bawo unsay nitabo na Pero kanang nakadaan sa to pa ang mga tao kanang Mary Grace Piatos, bigawas naman na mahigalang istoryaha niya na pang 2024. Bigawas naman na 2024. Mama na isyo, Mary Grace Piatos, day, ana. So, gi-explain na po na mahigala sa mga abogadong Sara nga alias lagi na kay confidential funds man na itong gigamit. Ang angman og mo gamit kay tinuod nga ana. Ha? So, kinini ang una nang nabati ang pangan nga Mary Grace Piatos, katawanan, pagsugod na nagawa sila, katawanan no, kuan man Chichiria man ini ana. Tubag po ng mga abogadong Sara nga dili lagi na kuan. Natural sa intelligence community di man kamo gamit tinuod ngan. Lahi man na nga kalibutan god kanang sa intel. So natural inalias ang mga gamit ana. So karon kini ni ang niadto pang Quadcom bunog na kayo kanang isyuha. Si Mary Grace Piatos migawas naman na nadto pang 2024. Pag 2025, balik na po kay kinini ang impeachment o tato niya na kuan man, wa man madayon. So, another na po, kini kaduhang impeachment, ila na pong gi-take up sa House Committee on Justice, bunog na kayo. Sa to pa kung tanaw ka og sini, ikatulo na nimong review ni ron. Ikatulong review. So, murag wala na kay impact. Di ba para sa una paggawas pa rin, hala, Mary Grace Piatos ana nya mga tao pudo pa po kay ka kun unsa man ano mga serious man gi-explain na mahigala. So mo na hinungdan nga medyo gilaay na ang mga tao. Pag-abot mahigala sa kagahapon igawas sa pud nga ni Mary Grace Piatos, dili na kayo dakog impact. Unya ato ra bang gitan-aw mga higala? Tan-aw nako. Kini ni ang unsa ang pagtubag ni Sara ni nga ang kini Mary Grace Piatos ra ba? Kini mga tao no depende gyud sa ilang kuan, depende gyud sa ilang preference og asa sa nilaban day. Kay kini gud mga kaigalan i-explain gyud ni Sara ni kay kining Mary Grace Piatos nakadawat og 70,000 pesos. Payment for reward. So malagmit dunay information nga ilang nakuha gitagaan. Mao anak mo ganang intelligence. Ako na nag-explain sa una ba pareha nang Abu Sayyaf sa Bohol ba. Nakapatay itong army, nakapatay mga civilians, ingos Duterte be. Di ay tag 1 million ang o anang Abu Sayyaf kisay makatugan. Tag 1 million ang o. Ani tugan yung mga tao dito nahurot gitong Abu Sayyaf og kamatay. Dahil katapusan mahigala nga. Di ba sumdum ka to? Dahil katapusan nga palit og gutom siguro tong Abu Sayyaf mahigala kwan. Ni palit mga kaigalaan og paan dito sa Bikiri. Kunya ni sakay gabal-habal padong balik sa bukid. Aw ang habal-habal driver ni tugan Nahulot dito sila. Ang habal-habal driver ay nitugan. Nakakwarta to. Kay panahon ni Duterte, suko man Duterte ato kay numdum kada ako na nang gi-explain nga dunay mga Abu Sayyaf nagkasuod sa Bohol. Agi kurdon ang Bohol, di kinahanglan din nakagawas. Nakapatay mo army. Ingos Duterte be, kada o anang Abu Sayyaf kasi makatug-an ang asa na dahil tag 1 million ang o ana.
Nahurot ko to sila. Ang katapusan ang to mga kagalaan nga Abu Sayyaf nga kwan, nadakpan to. Kadto to ang nipalit tigigpan, gigutom siguro to. Nipalit og pan, bikiri niya, pakyaw kabal-habal, padung sa bukid. Pag abot to sa bukid, sibat. Ang kadtong habal-habal driver sa ako na hibawan mo rin, itugan kay, doon nagay premyo. Limang ka nagipremyohan og 1 million og kisay makatugan asa ni. So gitugan, nadakpan to nga ang Abu Sayyaf. Pagkadakpan, natinggalan ta pagkaugma namatay. Unya, pag ingon nga namatay man, ingon, nidagan man gani sukol man. Pag ingon nga nung sukol, di man maigo. Naigo sa agtang day maris. Agtang niya, pintigo Ano sa pagkasukula? Pero ang mga tao sa Bohol, no? Kanang mga bulanon, mahigala medyo butanon mo na yung mga bulanon. Wala ka na probinsyano kaya pagdating ba? Medyo okay na yung mga bulanon, mga kinaiya. Pero ang mga bulanon, mahigala, wag yung reklamo day, maris. Wag yung sa maingon nga, justice na, kaya nga no, nga katong Abu Sayyaf. Kaya akong duda ito, kuhan mo gito. Lahit itong pagkamataya, kaya ingon ko nang sukol niya, nidagan. Nga ano nidagan na igo mang agtang. Mura ka mga tao, una-una, kana bitang dautan na bitaw gyud kayo, naghatag og ka gubot. Mura ka mga tao, gusto na nga, may paghipuso ng mga tahuan, eh. Mura ana, mura kumo na nga higala nga kuan. Labib ka ng drug lord bitaw nga. Kay bawo ka ng drug lord, way makabadlong gyud. Mo man ang panahon Duterte nga nahimo mahigalang ang uban sukon Duterte. Ang uban heroes Duterte. Kay na mga drug lord, way makabadlong say haod. Unya sige pamaligya drugs ha. Nahimo bang sagbots katilingban? Pag abot ni Duterte, nangawag tang to mga drug lord, lipay sila. Pero ang uban suko pod, mo nang nabahin gyud mga tao, no? Doon ay nalipay yung Duterte, doon ay nasuko. Pero tanaw na ko kini mga tao, tanawa, kanang mabulanon. Nakabadungog bagos bulanon dahil yung reklamo dahil. Wa ginireklamo ito. Kaya gipaibisigan man to nga naman ang katong katapusang Abu Sayyaf. Nadakpan, namatay. Lima ka nadakpan karon pagkaugma namatay nga naman, hinsukol. Ay! Nisukol ko no. Unya, ano sa pagkasukol? Sukol na dang-dagan. Nga nung agtang man. Ay! Nga kanang nakadawat ng information mahigala mo na gasto ang gasto na intelligence fund may gasto na confidential funds ba. Nya dili mo isulti kisa ngan. Kay imong isulti na nga si kuan may nagtugan agoy kadelikado mabalikan ka. Mo na nga grabe ang secrecy kung maghisgot kag confidential funds. Kay explain na nato na mahigala gahapon lang gi-expose Mary Grace Piatos. Unsa man tinuod nga ani? So si Mary Grace Piatos nakadawat ng 70,000 reward, open parenthesis, close parenthesis, medicines. Di ba kaning kuan na day, no? Although kini, numdum ka panahon sa itong kuan, nga si Sara Duterte iyang mga opisina sa una na apay mga maglinya kay mga yog medisina. O ba ka gamita dito, no? Kana mga pangutanan na to na ba? Ha? Although maigo sa technical malversation, ana, kung mauho na. Pero, giunsa man to nila, unsa kay pamaagi ato. Pero tabang diya pa to sa mga pobre. Kabantay mo sa una nga, maglinya sa Office of the Vice President. Kay tuwa si Sara manghatag og tambal. Naman na apil man as kuan. Mga burial assistance ana. Nagikuha nila og budget ang OVP wala na. Karon mo explain ang OVP wa na may ikahatag. Di ba kani apil dito mo ni dakong pangutana pero ang narratives ani mahigala kinsa may maalkansi sa narratives ani. Pero wala gina kung imong basihan ang technical malversation maigo sila ana. Depende na unsa nila pag explain. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok Sa straight to the point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok Sa straight to the point.